When Christ was born, all night divine, all night divine. Let's pray. Lord, today as we scrutinize your very word, looking back for what you have done for us, for your coming, your incarnation, yun yung pagkakatawang tao or God the Son as we say. Tulungan niyo po kami sa pagkakataon pong ito kung may mga sitwasyon na para yung pag-asa ay mahirap ng maranasan. Tulungan niyo po kami na balikan ang kwento ng iyong kapanganakan at ang katotohanan ng pinakadahilan ay mahalaga rin po namin maintindihan. Sa panahon namin ngayon na napakarami pong nagaganap, either in the family, in the workplace, even in our country, sa political situation. Yung uncertainty na pwede rin pong kakaharapin namin sa pagtatapos ng taon na ito at haharap sa panibagong taon after this 2024. Tulungan niyo po kami na maging sa ganitong sitwasyon na yung present situation namin ay makita namin ang aming sarili sa iyong harapan at maging kung paano namin titignan ang katotohanan na nagaganap at naganap sa iyong salita. Na pwede namin po hindi lamang siguro aralin, kundi maranasan din namin at may apply namin sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa umagang ito, dakilain ka. In Jesus' name. Amen. Yung pong ating theme as the series na ating pag-uusapan for the 5 weeks ay Christ-centered Christmas celebration. Though yung word na Christmas ay sa mga ilan ay hindi masyadong pinagtutuunan o hindi masyadong mahalaga, pero siguro yung kapanganakan ni Jesus ang siyang malaking bahagi po nito. So today, yung unang topic po natin ay Jesus Christ, the hope of Christmas. Alam natin sa bansang Pilipino po, sa Pilipinas, I say, ay hindi ito ordinaryo na event sapagkat 4 months in a year ay yung spirit of Christmas ay nandoon. Like, pagdating na ng September, pag sinabi na nating Berber month, ay talagang mayroon na ho yung tinatawag nating pag-iisip, either pag-iisip na nangangamba ba, ano ba yung pwedeng mangyari na gagawin, o kaya pag-iisip din ng gastusin. Mga nanay natin, tatay dito, di ba nag-iisip na ho kayo, ano ba yung mga pwedeng, baka yung mga ilan sa inyo, sa dami po ng dapat pagtuunan ay isa sa pinaka-challenging ay yung paano ba budgetan yung pag-celebrate. Meron ba sa inyo mga ganoong either feelings or pag-iisip? But along the way, nawawala ho yung pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan natin i-celebrate yung birth ni Jesus Christ. And that is why yung 4 Sundays natin ay pag-uusapan natin patungkol sa salitang pag-asa. Sabi mo sa katabi mo pag-asa, which is today. Pangalawa ay kapayapaan. So ibig sabihin, isa sa mga mahalagang dapat isipin ay patungkol sa ano ba yung dapat isipin natin na may, yes, we could experience hope, but also peace. And then yung pangatlong Sunday po natin is joy. At yung third Sunday natin ay napakahalagang bahagi sapagkat si-celebrate natin ang
kapanganakan ng Panginoon na dapat talagang mayroong talagang totoong joy. At yun po yung mangyayari po sa Sunday afternoon ng December 15. So kaya wala po tayong service ng morning, hapon po yung ating service. At yung ano bang mga preparation ay later po ay i-announce na po natin para sa ating mga paghahanda rin. At lalo na yung event na mayroon pong gagawin tayo na kantata at yung mga bata ay magiging busy. So, suportahan natin yung same department in that preparation para mas... Plus, I think meron din mga department presentation dapat. So, ibig sabihin, lahat po ay involved para sama-sama tayo mag-celebrate with joy. And din yung pang-apat na Sundays po ay titingnan natin ano ba yung nakapaloob sa kapanganakan ng Panginoon na may kasamang pag-ibig, which is God's love na ipinaranas sa atin. And then yung last Sunday natin, i-wrap up natin na ang talagang lahat ng pwedeng buhay na mayroon tayo sa anumang uncertainty, kung hindi tayo nakakaranas ng peace and joy and love, ay tayo tumuon. So, yung pinakalas natin is looking unto Jesus. So, yung Hebrews ay titingnan po natin po yun. Kasi kahit na bago magtapos ang taon na ito at sa ating pagharap sa bagong taon, ay talagang kailangan po nakapokus pa rin tayo kay Jesus na dahilan ng lahat ng pwedeng magaganap sa ating mga buhay. So, yun po yung kabuuan po natin na gustong makita. At of course, sapagkat araw-araw po, umaharap tayo sa mga hamon. Ang tanong ko ngayong umaga dahil yung purpose natin ng pag-usapan is about pag-asa. Dumarating na rin ba sa buhay mo na naranasan mong parang wala na kong pag-asa sa buhay? So, ibig sabihin, kung dumating yung point na yan, this point of time, nararanasan mo yan, is ibig sabihin, I pray na itong ating pag-uusapan ay maging relevant at pwedeng pakinaman. Kung hindi naman sa inyo, ay hindi naman masyadong issue yung pag-asa dahil lahat ng mga bagay na nangyayari, alam nyo paano harapin. Pero I think, tingnan din natin in connection to Christ's come of birth, ay tingnan mo natin yung word na pag-asa. So, yung passage natin ay sabihin natin malayo doon sa birth, pero i-connect natin yan, ano yung pinaka-end ng dahilan kung bakit sinabi ni Jesus itong passage na ito. So, I'll be reading muna yung pinanggalingan ng Old Testament passage na kinote ng ating Panginoon Jesus sa Luke chapter 4. So, Isaiah muna tayo, chapter 61, verse 1 onwards. So, kung mayroon po kayo, hindi ko na kasi nilagay yan yung passage na yan dahil yung New Testament lang nilagay ko sa ating slide. So, sa magandang balita, ito po ang sinasabi. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang ang may sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng pagliligtas ni Yahweh. Yaong mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila. Sa Luke, which is nung sinulat ni Lucas itong gospel na ito at ang ating Panginoon Jesus po ang nandito sa senaryo na ito, ay binanggit din po niyan ng kinote ng ating Panginoon Jesus itong passage na ito ng Isaiah, which is 700 years po yung pagitan po niyan. From the time of prophet Isaiah, nung kanyang binanggit po itong passage na binasa natin ngayon sa Isaiah 61, ay 700 years po yung lumipas. Sipin niyo po yung ano po yan, yung tinatawag nating time frame. Pero at the time na binanggit ng ating Panginoon Jesus, ito po ang kanyang sinabi at kinote nga po niya yung passage na yan. So, Luke chapter 4, verse 16, tingnan muna natin yung 16 onwards, kayo 18-19 po yung passage na kinote na nandoon yung binanggit na binasa natin sa Isaiah. So, pumunta si Jesus, so ito po yung context, ito yung nangyayari at this point of time. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta
Isaiah. At anong pinanggit po dyan? Kung papansin ninyo, binuksan niya sa dakong kasulatan ng ganito. Ito na mga yung verse na binasa natin sa Old Testament sa Prophet Isaiah. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinuuli sa tagapangingat at siya'y naupo. And then, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Para maintindihan po natin yung connection po niyan, yung binasa nating passage na sa Isaiah 61 at yung Luke, ay tingnan natin muna yung background. Ang Israel sa Old Testament time ay maraming beses po silang nabihan. At particularly po at the time of Isaiah, ay itong mga Israelite ay nawawalan na po ng pag-asa. Why? Kasi po Assyrian Empire ang una na nakasakop sa kanila. Din panahon po ni Isaiah in particular yung Babylonian Empire. Ang dahilan kung bakit palagi sila nasasakop ay dahil sa kanilang disobedience, sa kanilang paggawa ng kasalanan, at lalo na yung kanilang pananampalataya ay lumalayo doon sa totoong dapat na si Yahweh ang kanilang paniniwalaan sa kanilang buhay. Pero dahil sa yung bawat bansa na kanilang iniisip na baka nga sila ay hindi nga makapamuhay ng tama. And that is why at this point of time, kini-question na rin po nila na kung mayroon ba talagang Diyos na kasama natin, na siyang sasama sa atin, tutulong sa atin sa ganitong mga sitwasyon. And that is why they will be needing a word of hope. Para sa ganon, sila ay mabigyan ng lakas ng loob na talagang manumbalik sila sa Diyos kasi may impending judgment at this time. At of course, nangyari nga po, they were being invaded by Assyrian and then at this point of time, even the Babylonian empires. And that is why this passage ay iniisip nila sino yung pwedeng makapagligtas sa kanila at makapaalis sa kanilang kalalagayan. Nang parang pinakadulo-dulo niyan ay punot-dulo, nawawala na po sila ng pag-asa. Pero itong prophecy ni Isaiah, nung panahon din po ng ating Panginoon Jesus, of course at this point of time kasi ay beginning ministry na, so layo, parang nang layo ng pagsilang pastor. Dahil gusto ko lang ipakita po na at this point of time, ito po yung kung babasahin nyo rin sa Matthew chapter 4, the same na passage din, ay yung temptation ni Jesus Christ, but at the same time, after that temptation, yun po yung beginning ng kanyang pagmi-ministry. So, 33 o 30 years old na po siya at this point of time. Hindi na po siya doon sa sabsaban. At ang katotohanan, yan po yung pinaka-point na siya po ay talagang pwede nang mangaral. Kasi kung papansin niyo po, from 12 years old, kung napapansin nyo na pumunta po siya doon sa temple kasama yung kanyang mga magulang every year, ay wala na tayong masyadong napakinggan o kaya nabasang karanasan o kuwento ng ating Panginoon Jesus. So from 12 years old to 29, ay silent po ang Bible sa kwento ng Panginoong Jesus. Pero pagdating po dito, itong particular na binasa natin ngayon sa Luke, ay 30 years old na po siya. At nung binasa niya po itong passage na ito, sinabi niya, itong passage na ito na sinabi ni Isaiah, ngayon ay natupad na. Why? Kasi ang connection po yan, siya po yung tinatawag nating Messiah na ipinrabi sa ni Isaiah na pinulfill po ngayon na siya na nga po yung magliligtas sa kanilang kalalagayan. At kung papansin niyo po, may difference po yan sa panahon ni Isaiah. Doon sa kanila, sila ay Babylonian at Assyrian Empire na nakakiling, ibig sabihin invaded. Pero sa bagong tipan, ng panahon ng ating Panginoong Jesus, ano pong naalalaman niyo sa kasaysayan? Ano pong bansa ang nasasakop
nakasakop sa Israel, the Roman Empire. At kung tutuusin po, the same pa rin. Ay, gusto po nilang makalaya sa talikala at invasion ng Roman Empire, pero wala silang kakayanan. At ang katotohanan po yan, they are awaiting of the fulfillment ng prophecy ni Isaiah. Actually po, kung babasahin niyo po yung Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a son is given, a child is born, at papangalanan siyang Emmanuel, at siya ay magiging sinatawag na the Prince of Peace, the Everlasting Father." Na-fulfill din po yan kapag pinasa po natin sa mga susunod at pag-aaralan natin yung tinatawag nating Emmanuel, that God with us. Pero at this point in time, titignan po natin yung Messiah na sinasabi. Gusto niyo pong saysayin natin, yung gusto ko pong mag-aral natin today at the end of this topic ay may 4 po tayo na gusto po nating makita. Bakit nga ba yung pagsilang ng ating Panginoon Jesus ay nagdulot ng pag-asa sa Israel? From the Old Testament time, even to the New Testament time, yun po yung gusto kong connection na ipinakita ko yung background sa atin. From the Old Testament scenario of Israel and even the New Testament time where the Roman Empire, they will be invaded at sila'y nasasakop. And then, pangalawa pa na gusto natin makita, ano ba yung pinaka-misyon ng Panginoon na natupad na binanggit niya po dito sa talatang ito from the Isaiah at itong Luke chapter 4. At yung pangatlo siguro, tingnan natin, ano ba yung huling pagdiriwang ng Pasko na yung naranasan? Na nakaranas ka ba ng kapayapaan o pag-asa ba? Mayroon bang kapayapaan? Mayroon bang joy? At yung love? So, tingnan po natin yan maging sa whole duration ng ating pinaka-series. And then, siguro po, mamaya, tingnan din po natin paano mo isi-celebrate yung kapanganakan ni Jesus na siya talaga yung sentro, hindi yung sitwasyon na nagaganap sa iyo, hindi rin yung mga regalo o pagkakagastusan, kundi si Lord lamang yung sentro ng celebration. I think yan yung mga bagay na gusto nating i-divert at i-focus today at sa ating series po for these 4 Sundays on the celebration of the birth of Jesus Christ. So in that way, ay pwede natin isipin na mahalaga po ito yung pag-uusapan natin. Mayroon pong isang makata o sinabing tagasulat ng tawag natin sa poem o isang pag sinabi natin poem or makata ba sa mga taga Bulacan po ay marami po mga magagaling po diyan tawag natin diyan mga ano bang tawag natin mga balagtasan ba. So pero itong tao na ito ay sa ibang bansa po siya na naka-base at ang pangalan po niya si Catherine Pulsifer. At ikinunik po niya po yung Diyos na nagbigay ng pag-asa, lalo na in connection to the birth of Jesus Christ. At akin pong babasahin, o kaya siguro sa alitan, para makita niyo po yung content ng kanyang sinulat na poem. Doon sa first slide, gusto kong basahin ng lahat ng mga kalalakihan. And then yung second slide ay, ko lang kung malaki po ba nakikita niyo, at hindi malaki naman. And then yung third slide, lahat po tayo ay babasahin po yung poem na to. So first slide, mga kalalakihan, 1, 2, 3. Isipin kung hindi pa ipinanganak ang tagapagligtas, mawawala at malulungkot tayo. Pero mahal na mahal tayo ng Diyos, ipinadala niya sa atin si Jesus na antig ang ating mga buhay. So sa mga ladies, second slide, 1, 2, 3. Ang ating unang umaga ng Pasko, noong isinila ang ating tagapagligtas, si Jesus ang isa na ating pinagsasalamatan at pinupuri. Umawit ng haleluya ang ating mga piling ay ating pinagsasalamatan. Okay, lahat sabay-sabay po tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig at pag-asa para sa mga oras na pakiramdam natin ay hindi natin makayanan. Kaya kahit ano pa ang dala nitong Pasko, magpasalamat sa Diyos at sa lahat ng bagay. Isinalin po natin yan using the Google translation dahil English po na naka-original nakasalin po yung pagsulat po niya. So ibig sabihin po,
ang dating po ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay may dala po itong pag-asa. At ang katotohanan, yung word na Messiah o Mesias sa Tagalog, ay nangangahulugan po ito ng Hebrew na Mesiah, na ibig sabihin pinahiran o pinili, which is ang ating Panginoong Hesus po yan. At ang katumbas nito sa Griegong salita sa bagong tipan is Christos. O kung ilalagay natin sa English, ay Jesus Christ. So the Messiah is the anointed one at pinili. Sa Biblia po kasi kapag may mga hari, ang tawag po natin, they were chosen and they will be anointed. At ibig sabihin may specific na purpose kung bakit sila ina-anoint. At kung ilalagay po natin at the time of the Lord Jesus Christ who was being called the Messiah, at ito pong katotohanan po niyan ay binanggit po na siya nga po yun, Jesus the Messiah. At ang particularity po ng dahilan kung bakit pinadala si Jesus Christ dito ay pwede natin unang tignan ay yung pagbibigay ng pag-asa. So kahit na yung basahin niyo po yung kasaysayan ng Israel from the time na sila na bihag sa 40 years sa Egypt, ay talagang yung word na pag-asa napakahalaga po sa kanila at tumakbo po yung kwento. And even in the New Testament time, yung word ng pag-asa ay mahalaga po para sa bansang Israel. And I do believe, kahit sa atin din po ngayon, di mo ba? Tingnan niyo po, kung mabubuhay ka ngayon at alisin mo yung salitang pag-asa, ano kaya yung iyong nararamdaman, naiisip? Isipin nga po yan. Mamuhay ka ngayon ng walang salitang pag-asa sa buhay mo. Miserable. Mas matindi yun. Brother Mark, miserable. Gusto niyo po ba magkaroon ng miserableng buhay? Siyempre ayaw niyo. Sino pong may gusto? Pakitas nga mo kamay. Sa ayaw niyo, mahirap, di po ba? Pero kapag may pag-asa ka, may pwede pang mangyari. Sino dito ngayon ang gustong magkaroon ng pag-asa sa buhay? Pakitas ang kamay. Yan. Kahit mahirap yung sitwasyon mo, o anumang dinadaanan mo ngayon sa buhay, kapatid, there is still hope to live by. Because Christ came, the Messiah, the author of peace, or not only the peace, but the author of tinatawag nating yung pag-asa na sinasabi ho natin. So hope is always been important part sa buhay po natin. Kaya pahalagahan po natin yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito. So, tingnan po na natin yung mahalagang point na pwede natin matutunan dito sa ating pag-aaral. Una, ang ating Panginoong Hesus po ang siyang pinangakong Mesiyas na tinatawag. Kaya ngayong kanta natin, kung naalala niyo po, ang Mesiyas, sinabitan niyo po natin yan, ang Mesiyas ng Pasko, anong tinabi? Kapayapaan sa buong mundo, maligayang Pasko. Anong kasunod? Ayan, so love, sa part ng ano po yan, pwede natin isipin yung love na yun sa fourth Sundays. But of course, yun po yung magkukonect-connect. So, una, na dapat natin isipin na ang ating Panginoon Jesus siya yung pinangakong Mesiyas na fulfill po yan ng bagong tipan. At sa mga susunod na Sundays, isasayin natin yung mga ilang bahagi. Pero alam naman natin na kahit sa Old Testament time ay pinangako na po yan. At sa verse 17 ng Luke na binasa natin kanina at saka yung 21, siya na po yung fulfillment ng promise na Mesiyas. At si Jesus po yun. So siya talaga yung naging dahilan at sentro ng kwento po patungkol sa dalitang pag-asa. And then of course, yung pag sinabi natin kasing Mesiyas at equivalent po na Jesus Christ in English, siya po yung Savior. Sabi mo, Savior. Tagapagligtas. At wala na pong pwede pong makapag-ano po yan. Kung may magko-contest pa na hindi nila matanggap na si Jesus Christ is the Savior, kawawang tao yun dahil kailangan ng tao talaga maliban sa kanyang kaluluwa ay yung buhay niya dapat ay mayroong tagapagligtas. At si Jesus Christ po yun, siya po yung pinangakong tagapagligtas.
At hindi lang po sa Pilipinas po yan, buong mundo dapat nilang tanggapin na yung tagapagligtas, the Messiah, the Savior is Jesus Christ. At yung pangatlo, patungkol dito na siya yung Mesias na pinangako, ay siya po yung talagang pinili. Kung tingnan niyo po yung verse 18, balikan mo natin yan, yung Luke chapter 4, verse 18, na binanggit po doon, na mismong siya yung pinili. So, yun yung ating pong dapat maintindihan. Wala na pong ibang pwedeng chosen. Hindi po si Kibuloy dahil nasa kulungan na po siya. Hindi rin po siya yung talagang tagapagligtas. At hindi rin po siya anak ng Diyos. O sabihin natin na Son of God. Si Jesus Christ lang po yun. Kaya kung titingnan niyo po yung verses na ito, lalo na po yung verse 18 dito sa ating binasa ko kanina, kung papansinin niyo po yan, balikan mo natin. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang the word chosen niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. So, wala na pong ibang chosen Son of God. Kapag may nagsabi pa niya maliban kay Kibuloy, it's called teaching. Amin po ba? Dapat maintindihan mo natin yan. Si Jesus Christ lang po yung the chosen one. At yung katotohanan niyan, yung kanyang pagpunta ho dito, yung pinaka-main talaga na ultimate na purpose ng Lord is yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo para yung kaligtasan ng sangkatauhan ay may sakatuparan. At wala pong nangyari pong tagapagligtas na iba maliban si Jesus Christ. At yung kanyang mission, not only to die on the cross, but also was sent by God para ideklara rin kung sino yung Diyos Ama na dapat ipaalam sa buong mundo. So I think yun yung pong malinaw po dito ngayon. That in the coming of the birth of Jesus Christ, He is the fulfillment na tinatawag nating promised Messiah who will save the whole world. At individually, siyempre, yung response ng tao dapat magkaroon ng tinatawag nating paniniwala on that purpose. Ngayon, i-apply ko natin ngayon dito. Masasabi mo rin ba na ikaw ay pinili ng Diyos na kanyang anak? Parang hindi kayo na sigurado. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ng buong puso at tinanggap siya ng bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, panghawakan mo yan na ikaw ay kabilang sa tinawag na anak ng Diyos. Pero hindi ka Diyos. Okay? Malino dapat mo yun. Kasi meron pong lumalabas pa rin na teaching dahil ikaw ay anak ng Diyos, siyempre ikaw din ay Diyos. Maliit na G. May problema ko yun pag ganun ang kaisipan mo. You're still connected because you receive Christ. You are part of the tinatawag nating ibinilang na anak ng Diyos. Pero hindi ikaw ay Diyos. So dapat malinaw po sa atin po yun. So ibig sabihin yan, kung ikaw ay follower ni Jesus Christ, dahil Panginoon natin siya at tinanggap mo siya sa iyong buhay, ibig sabihin din ikaw din ay mayroon pong misyon na gagampanan. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, may mission tayong gagawin. Ang problema po ay ganito. Gusto natin ng kaligtasan, tama po ba? Sino bang gusto mapunta sa impyerno? Di po ba't ayaw? Pero ayaw natin yung dahilan kung bakit ka pinili ay mayroon kang gagawing gampanin sa kaharian ng Diyos. Kapatid, hindi ka iniligtas ng Lord para hayahari. Mayroon kang gagampan ng misyon. At dapat alamin mo yung kay Lord. Tingnan niyo po. Gaano po kahalaga si Jesus kapag pinag-usapan natin yung pagiging anak ng Diyos? Halimbawa, gaano ba kahalaga sa paningin ng Ama si Jesus bilang kanyang anak? Naisip niyo po ba yun? Dahil nga yung John 3:16, yan yung pinaka-verse na ipipis ni Pastor Allen sa 4th Sunday. Dearly loved, for God so loved the world.
at yung kanyang bigatin. Sipin niyo lang po, nag-iisang anak. Sino ko dito yung mga nag-iisa pang anak? Kunti lang no? Dadagdagan ko. Nag-iisang anak. Pero iaalay para sa kaligtasan ng mundo. Kaya niyo ba yon? Kaya niyo ba ialay ang inyong anak nag-iisa? Hirap. Pero sa paningin ng Diyos, dahil mahal ka niya, nais ka niya iligtas. Kaya hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. So ano pong gusto ko nating sabihin dito? Mahalaga po ang iyong buhay sa paningin ng Diyos at ikaw ay tinawag niya mula doon sa kasalanan, papunta doon sa liwanag. Pero habang nabubuhay ka sa liwanag, may layunin din ng Diyos, gusto ka niya rin gamitin para sa kanyang kaharian. Pakisabi mo sa katabi mo, talagang may mission tayo para kayo. Yan. Kaya kapatid, hinahamon kita. Alamin mo yung mission na pinagagawa ni Lord sa'yo. Kasi pag wala kang ginawa, parang sinabi mo na rin, libre lang pala yung kaligtasan, okay na. Hindi po. Napakahalaga yung buhay ni Jesus na inialay niya para sa iyo at sa buong mundo. May mission kang pwedeng gawin. So, yun po yung mahalagang dapat natin isipin. Kung si Jesus Christ was chosen, pinili, dahil may mission siyang dapat gampanan in our life as well, you are also called by God dahil iniligtas ka, mayroon ka rin mission na pwedeng magawa para sa Panginoon. At nawa, discovery mo yung bahagi. Okay, so yun po yung unang malinaw po sa atin. At ang kung ilalagay natin, nung binanggit ni Jesus Christ niya na ito na-fulfill, yung mga bahagi na yan sa kwento na ng ating Panginoon Jesus, like halimbawa, kung babasahin niyo po yung maliban sa kanyang binanggit na kayo ay humayo doon sa Matthew chapter 28, no, verse 19 to 20, ay meron din po siyang ginawa. Kung basahin niyo yung Luke chapter 11 or 10, ay pinag-uusapan din po yan. Tumawag siya, mga 72 yun. At yung pagtawag niya sa 72 niya, pinadala niya sila. Pinahayo niya sila, 2 by 2. Basahin niyo po yung chapter 10 ng Luke. Pinag-uusapan po dyan that these 72 nang pinili rin po niyang umayo para ipangaral ang salita ng Diyos. So they made the mission accomplished for them. At maganda pong hindi sila nag-atubili, but they followed their master, they followed Jesus Christ kung paano sila pinadala sa mission field. So, dapat isipin po natin po yun. Ngayon, kung titingnan niyo po, dito sa senaryo na ito sa kwento, pag sinabi natin sinagoga o synagogue, sabi mo sa Katalagon, sinagoga. Synagogue. Ito po yung isang lugar na kumbaga sa ano natin ngayon kasi ay actually nag-i-exist pa rin dito sa Israel. Kaya hanggang ngayon nananangin po pa rin po ako na makarating po talaga sa bansang Israel. There will be a time pag niloob ng Lord, makakarating po tayo doon at pipicturean po yung sinagoga o synagogue. At ang katotohanan po yan po yung lugar na kung saan sila po ay malimit, nagkakatipon para makinig at pag-aralan, kaya may exposition. O lalo na hindi lamang ginagamit po yan kapag may mga meeting yung mga community, ginagamit po yung sinagoga na tinatawag. At sa kanilang pagtitipon din kapag pinag-usapan yung spiritual, ay may pagbabasa ng tinatawag natin, hindi Bible, hindi scroll. Kapag sinabi natin scroll, yung 5 books of Moses, kasi wala pa namang buong Old and New Testament at that time, at maging ating Panginoon Jesus, nung siya nandito sa 30 years old at this point of time, scroll po yun. At yung inabot sa kanya ng passage na ito, ay nandoon po siya sa lugar ng sinagoga, binasa nga po niya ito. At malimit, at binabanggit po dito rin sa panahon ng ating Panginoon sa kanyang mga pangangaral, ay binanggit po yung malimit siyang pumupunta sa synagogue. So ibig sabihin, nagiging ano po siya, nagiging isang strategy ng
ating Panginoon Diyos para maipangaral at maibanggit kung ano ang plano ng Diyos, ay ginagamit po niyang platform yung lugar na yun. Kasi kung babasahin natin, halimbawa, yung verse 18 kanina na pumunta siya doon sa sinagoga at kaugalian na binabanggit po na pumunta po siya doon. At kung papansinin niyo rin po yung Luke chapter 42, 4 pa rin, 42 to 44, yung mga taong nandoon ay malimit na sila napapakinggan nila yung mga pangangaral ni Jesus, hanggang maaari ayaw po na nilang paalisin si Jesus doon sa lugar. Pero sabi po niya, tingnan niyo po yung kanyang binanggit. Kung babasahin niyo po yung Luke chapter 4 verse 42 to 44. At the daybreak, Jesus left the town and went off to a lonely place. The people started looking for him. And when they found him, they tried to keep him from leaving. Kasi papaalis po siya sa ibang lugar naman para ipangaral. Pero tingnan niyo po yung verse 43. But he said to them, I must preach the good news about the kingdom of God in other towns also, because that is what God sent me to do. So he preached in the synagogues throughout the country. So ibig sabihin, kung bagay pag-usapan natin yung para hindi na po siya muna magbahay-bahay, ginamit po niya yung lugar na synagogue para ipangaral at i-preach yung kingdom of God at kung ano ang plano ng Diyos. So, mahalaga po yung bahagi nito sa kapanahon na ito. At kung babasahin nyo rin yung kasaysayan ng mga apostles at maging sa Book of Acts, palagi po sila Peter and John, even si Paul, ay sinagog po yung kanilang areas wherein kapag nagtitipon, ginagamit po nilang platform of learning po ito. So, anong kahulugan po niyan? Mahalaga po na dapat alam din natin yung mga tao na aabutin natin, lalo na yung mga specific strategic place where we could share Christ to the people. Okay, pangalawa, kung ang ating Panginoon Hesus ay pinili na tinatawag natin at siya ay tinatawag natin may dadalhin mensahe, ano kayang mensahe ang mga pwedeng dalhin? Sa kanyang binasa, may 3 pong importanteng pinahalagahan ang Panginoong Hesus na kanyang daladalang mensahe. Una, yung tinatawag nating ipahayag ang mabuting balita sa mahihirap, sa verse 18. Doon ito po ay ginagamit ng mga politiko, wala na malapit na po ang eleksyon. Bakit po nila ginagamit yung mga mahihirap na sa kanilang plataforma ay hindi naaalis yung mga mahihirap? Butante. Sila yung mas marami, kumbaga silalagay natin sa population. Kasi yung mga nasa lifestyle at B, C, medyo ano po yan, hindi ganun karami. Pero pagdating mo doon sa mga D, ano ba yan, classic, yung class of people sa ating bansa, marami po yan. Pero may binabanggit pa rin yung mga iba sa ngayon, yung mga tinatawag nating lalo na sa mga social worker, yung mga poor of the poor. Ito yung ginagamit ng mga iba, nasa laylayan, di ba? Mga alam na, mga terminology po yan, di ba? Pero yung mga poor of the poor, ibig sabihin, pinakamahirap sa mahihirap, ay pwedeng isang tinutukoy din ng ating Panginoon Hesus dito. Pero dahil sa panahon na yan, ay hindi lang tinatawag nating poor in the sense of yung kawalan ng mga material things, but poor in the spirit in the sense that they have no God in their lives. At sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao, hindi lamang poor in their lifestyle, but even they don't have even to hear o hindi pa napapakinggan ang mensahe ng Panginoon na sila dapat yung inaabot natin. Ang problem is, bakit kaya ayaw natin humayo at puntahan yung mga mahihirap at maging yung mga mayayaman din? Kasi hindi naman dapat para sa mahirap lang ang salita ng Diyos, di ba? Yung mga ilan, sabi nila, pag pumunta ka po sa mga mega churches, CCF, BCF, Bread of Life, bakit po ang lalaki po ng kanilang mga building? Kasi nandyan yung mga nandoon sa mga executive, may mga billionaires and millionaires. Ibig sabihin mo ba, para lang sa kanila yun? Gusto na natin pakita yun dito.
ang pagdadala ng mensahe ay hindi po siya nakabase sa anong kalagayan sa buhay. Kasi lahat nangangailangan ng mensahe patungkol sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, aabutin natin kahit anong klaseng tao. Kasi baka mamaya mayaman lang dahil yan, pag nag-tights, yung laki building na. Pero hindi po. Though may advantage po yun dahil kapag pinag-usapan ang support sa misyon o pagganap, mabilis kapag mayroong pong pera, di po ba? Pero hindi po doon ang basis ng pagdadala natin ng mensahe. Though yun yung una na binanggit po dito. Second, yung pagbabangkit o kaya yung pag-aral, ipahayag maliban sa mga mahirap, ipahayag ang kalayaan para sa mga bilanggo. At yung panunumbalik ng paningin para sa mga bulag. Yung tinatawag natin give freedom to their prisoners and recovery of sight sa mga bulag. Dito kung papansinin niyo po, pwedeng analogically or pwedeng ginamit yung mga word na ito. Kasi kung titingnan niyo po, pag sinabi nating kulungan, di ho ba't nasa rehas, yan, si Brother Dino ay isa po siyang nasa BGMP. Nasaan ka nakasa? Bucor pala. So pagpunta ka sa Bucor, which is sa Muntinlupa, most likely, nakailang beses naman tayo nakapunta na kulong sa Muntinlupa dahil tayo po ay pumunta doon para mag-minister sa mga prisoners. Nung panahon po na active si Sister Chona ay yan ang kanyang focus, so sinasamahan natin sila para i-coordinate and everything. At talaga pong kung ilalagay mo po yung kalagayan nila, parang walang saysay. Pero hindi po ba? Nung nakilala po kami doon, leader pa. Na siya po ang leader na nangangasiwa sa gawain ng Panginoon. Dahil bakit sa kulungan nakakilala sila kayo. Ganda pong tingnan po yan, ano? Though of course, I don't know kung nakalaya na kasi ng mga panahon na binisita namin yung leader na yun, ano na lang, malapit na po daw siya mabigyan ng parol para makalaya. Pero sabi niya, nai-enjoy ko dito. Dahil malaya ako dito kahit nasa may rehas, pero malaya ako nakakapag-share ng salita ng Lord. Di mo ba tanggal ng tingnan? Kahit doon sa kulungan, ay pangaral natin ang pagbibigay ng Diyos ng kalayaan sa kanila. Kalayaan sa tanikala ng kaaway. At yung recovery of sight to the blind, of course, alam naman natin sa panahon ng ating Panginoon Jesus, talagang napagaling siya kahit, naalala niyo po ba ang pangalang Bartimeus? Siya po ay isa sa naka-encounter niya kaya ng ating Panginoon Jesus at nagkaroon siya ng tinatawag nating kagalingan sa kanyang pagkabulag. So, anyways, lahat po naman po yan ay hindi limited kapag tayo ay gagamitin ng Diyos para yung mga tao na abutin natin sa iba't ibang larangan ng buhay at sitwasyon ng buhay, sila po ay makaparinig at magkaroon ng kalayaan. At yung pangatlo pa na binanggit ko dito na mensaheng ipaabot sa mga tao sa kanilang kalalagayan ay yung pagpapahayag o ipahayag yung panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Which is yung pinakamahalagang bahagi ng isang tao ay makaranas ng tinatawag nating kalayaan o kaya kaligtasan sa kanyang buhay, lalo na yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. So, ano po yung ibig sabihin po nito sa atin mga kapatid sa panahon po natin yan? It is, sabihin natin, important and urgent na dapat tayo po ay sa ating paghahayo ay alam natin kung ano yung mensahe na pwede nating dalhin sa mga tao sa iba't ibang sitwasyon na mayroon po sila. Alam niyo po kung ilalagay natin ngayon, halimbawa, ilagay ng ating church ngayon. Meron po ba kayong mga kaibigan kasama sa work, o kapitbahay, o mahal sa buhay na hindi pa Christian? Pakitaas nga po ang kamay. Hindi pa Christian. Kung kayo po ay magkaroon pagkakataon na empower kayo dapat ng Lord na gawin yun, ano kayang mensahe ang dadalhin mo sa iyong mahal sa buhay kung yun? Mahal mo sa buhay, ka-opisina mo. Mahalaga po yun, dapat alamin mo. Kasi pwede kang gamitin ng Diyos sa iyong kalalagayan. Sabi mo sa katabi mo, pwede nating i-share ang salita ng Lord.
So yun po yung hamon sa atin. Maliban na tayo may misyon, alam din natin kung ano yung mensahe na dadalhin natin. Dito po, specifically, binanggit ng ating Panginoon Jesus yung kanyang gagawin at kanya rin po gagampanan. And then lastly, alam niyo po ito yung magandang hamon, pero maganda rin pong tingnan kung mga panahon na kayo nare-reject. Kasi po yung dalang mensahe ng Panginoong Isus sa panahon na yan, may ilan sa kanila na tumanggap. Kayo naniwala. At nakatitig pa nga yung mga nandun sa sinagoga nang pagkatapos nagsalita ang Panginoon. At talagang sila nag-isip, ito yung anak ng karpentero si Jose. Kasi alam nila, yung pagsasalita niya ay may kakaiba, may dating. So minsan yung pagsasalita natin, walang kadating-dating. Kaya tuloy, hindi mo naniniwalaan yung mensahe natin. Sabi mo sa katabi mo, dapat may dating tayo, may impacto. Impact yan. Kasi minsan wala tayong impact eh. Lalo yung buhay natin, hindi nagiging impact. Tingnan niyo po yung verse 20. Sa kanyang binasa, nung binasa niya po yun, tingnan po yung verse 20. Nilulon niya ang kasulatan, inirolyo sa ibang salin po kasi. At matapos sinaulit sa tagapaglingkod, siya ay naupo. And then yung word na makita po niya dyan, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Tingnan yung picture na yun, no? Nung binasa niyo po yung, kinote niya yung passage ng Isaiah 61, and then yung isinauli po yung scroll na yun doon sa taga-ingat yaman ng scroll, and then pag-upo niya, ang mga tao nakatitig sa kanya. Ibig sabihin, nakuha niya yung atensyon ng mga taong time na yan. That they made them to see Jesus. Kakaiba. Nakatitig po ba kayo sa akin ngayon? Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi nyo naiintindihan ang aking sinasabi. Pero the mere fact na nakatitig kayo, ibig sabihin yung ears nyo, yung eyes nyo, yung mind nyo, kumikilos. Alam niyo po ba na kapag ang salita ng Diyos ay iyong ipinangaral at lalo't nasa tama, nasa ulong, kasi marami pong pangangaral ngayon nasa ulong, kaya mag-ingat. Hanggat maaari po, mag-ingat po. Kung nasa hulog yung iyong mensahe, tamang salita na binabanggit mo, yung mga tao po yung magkakaroon pa ng interes. Ngayong umaga, interesado ka pa rin bang alamin ang salita ng Lord? Kasi kung natutulog ka na, ibig sabihin, may kakaibang nagaganap sa mensahe ng Diyos sa iyong buhay. Pagkitabi mo katabi mo, buhay ka pa ba? Wala kami na. Grabe yun, kung titignan nyo, get the attention of the people in the synagogue. Kasi malimit po yan, pwedeng, mayroon din pong mga tinatawag tayong debate in that time. Pero nung binasa po niya itong scroll na ito, ang mga tao nakatitig ho sa kanya. Posible, hindi naman binanggit kung talagang sila ay totoong nakinig. Pero the mere fact that they see Christ ay may kakaiba talagang nangyari nung binasa po niya yung scroll na yun. Kaya mahalaga po yung maintindihan natin na ang mga tao may iba't iba pong perception, may iba't iba rin pong pagtanggap sa mensahe ng salita ng Diyos. Pero mahalaga, pinangaral mo, sinabi mo, yung kaligtasan o yung pag-asa na dulot ni Jesus na siyang tagapagligtas ng buong mundo. Yun yung number 1 na ating nakita na tugon. Pangalawa, ipinahayag ni Jesus yung katotohanan sa propesya ni Isaiah. Kaya nga sabi niya, itong araw din ito, naganap itong passage na ito. At humanga nga yung mga tao. Doon minsan mahirap din yung humahanga nga. Halimbawa, di mo ba't mahilig din po kayong manood sa mga reels ng mga preachers na lalo na pag Tagalog, yung nagsasalita. Hanga kayo dahil ang galing magsalita.
Pero humahanga kayo dahil sa magaling na salita, pero hindi nyo inaalam ano ba yung laman ng sinasalita o salitang napapakinggan. Kasi importante po dapat yun, di po ba? Halimbawa, ang controversial ko ngayon na isang kilalang preacher na Tagalog talaga pag nagtagalog sa pangangaral, sino po yun? Sino po? Ed Labes. Magaling po ba siyang mangaral? Magaling po ba siyang mangaral? Yes. Pero yung kanyang pinapangaral, lahat po ba ay may nasa tamang hulog? Ganyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lamang niya pinapakinggan dahil magaling siya mangaral. Pinapakinggan niya siya dahil tama at inaalam niya kung tama pa rin ang kanyang pinapangaral. Kasi ang katotohanan po, talaga may magagaling mangaral. Pero dapat tinitignan nyo, tama pa rin ba kahit magaling siyang mangaral? Tama pa rin ba yung nilalaman ng kanyang mga pangangaral? Kasi kung hindi, ay dapat huwag niyo pong tangkilikin yun. Why? Kasi po, masisilo po kayo at madadala po kayo sa maling pangangaral that could ruin your faith. And the problem is, kapag nangyari po yan, baka ipagtanggol niyo pa yung mga ngaral na yun, sasabihin niyo, mamamatay ako para sa mga ngaral na yan, ay baka gawin mali na. Eh, hindi na ho naging tama. Naalala niyo po, nung inuhuli po si Kibuloy, ilang pulis ang kinakailangan? Ilan po ba? Maliban po yung nandoon sa parameter, ha? Sipin niyo po yun. Kasi ho, kapag nag-abot yung kanyang mga followers na nandun din, eh riot po talaga. Dahil sila'y die hard sa kanilang preacher leader. Pero mali pa rin ang mga pinagsasabi. So, precaution po ito, gusto ko pong sabihin po sa atin. Dahil pwede nga na yung pangaral ay kapag hindi na tama, siyempre, magiging problem ito along the way. Pero of course, sa ating pangaral, dapat tama pa rin yan. At of course, depende po yan sa pagtanggap ng tao. Kasi po yung pangatlong naganap po dito, ang iba naman ay hindi tinanggap si Jesus, maging yung mismong kanyang mga kababayan. Tingnan niyo po yung verse 22 and 29. Grabe ho kung papansin niyo, siya ay propeta na tinuturing. Hindi lang kasi siya Mesias, is also the king and prophet, but hindi po siya pinaniniwalaan. Why? Kasi po yung expectation po nila na hari na magliligtas sa kanila ay galing sa kaharian na talagang excellent king. Pero naipanganak sa sabsaban. And that is why questionable ko sa Hudyo o mga Israelita that even until now, marami pa rin po ang ganun pong pananaw. Hindi nila tinanggap na dumating na yung Mesias at nag-alay na nga ng buhay niya 2,000 years ago. Why? Kasi po yung kanilang expectation of hope is not king na naipanganak sa sabsaban, but king in the line of David. Dahil kung tutuusin din, Jesus Christ is line of David, King David, yung kanya pong tinatawag nating lahi. And that is why hindi po nila matanggap yan. Pero kahit ganun pa man, nagpatuloy pa rin na nangaral ang ating Panginoon Jesus. So, ano pong gusto natin pwedeng tingnan ngayon dito? Alam natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus may dulot na pag-asa. Dapat malinaw sa atin yun na kahit na anong sitwasyon natin, huwag natin alisin yung pag-asa na yun na galing kay Jesus. Pangalawa, yung diwa po ng Pasko, hindi yung material na bagay, hindi yung sitwasyon mo, but si Jesus Christ. Kapag inalis niyo po sa sentro ang pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon Jesus, may problema po tayo kasi pwedeng sa material tayo nakatuon, sa sitwasyon tayo nakatuon. Pero if we look back to the original ng birth of Christ, there is hope that brings the birth of Jesus. At dapat siya yung sentro nito. And of course, siyempre, kung may mensahe man tayong dadalhin patungkol dito sa kapanganakan ng Panginoon na may pag-asa, ipangaral pa rin tayo natin yan kahit yung mga iba hindi maniwala.
Dahil kahit pa paano, posible na may meron pa rin naniniwala kung sakaling sila ay talagang tinipo ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mensahe ng katotohanan patungkol kay Jesus, dapat mo pa rin ipangaral sa lahat ng tao. Tanggapin man nila yan o hindi. Amin ko ba? Kasi hindi mo naman kasalanan na yun kung sakali na hindi nila pinaniwalaan si Jesus na siyang Mesayas, tagapagligtas, na siya yung nabibigay pag-asa. At least, ginawa mo yung part mo sa iyong buhay. So, ito po ang aking pong 3 guiding questions sa lahat ng mga videos na gusto po nilang ipag-usapan itong ating topic today. Una, ano ang mensahe ng pagsilang ni Jesus para sa iyo? So, personal muna eh. Ano yung mensahe kaya niya? Either kung babalikan mo yung unang Pasko na naganap, or pwedeng sa ngayon na present. Paano mo ba iisipin yung mensahe kapag pinag-usapan yung kapanganakan ng Panginoon? Pangalawa, of course, lahat naman tayo. Sino dito yung hindi magse-celebrate ng Christmas at New Year? Itas nga kamay. Kasi killjoy ka daw kapag di mo ginawa yun. Pero ang tanong natin, paano mo i-celebrate ang kapanganakan ni Jesus ngayong nalalapit o sa araw mismo, sa 25, kung lalagay natin yung specific, sa araw ng Pasko, paano mo i-celebrate? So, depende mo yun, no? Paano mo yun tingnan. Then lastly, sa paanong paraan mo ipamamalita o ipapahayag o ipaliwanag ang tunay na kahulugan at dahilan ng pagsilang ni Jesus. Kung tama yung pananaw mo patungkol dyan, alam mo yung dapat, I think alam mo rin kung paano mo ipaliwanag o i-share sa iba yung patungkol sa kahulugan at dahilan ng pagdating ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord, patawarin niyo po kami kung kami ay nadadala sa celebration ng ganitong panahon sa makamundong pamamaraan. Ibig sabihin, kami ay na-divert yung aming focus sa material things, sa ano yung pwede namin maibigay, ano yung pwede namin matanggap, at sa marami rin pagkakataon kami ay balisa. Para bang kinakailangan gawin ang lahat para mapasaya ang ibang tao. Pero in the end, kami rin mismo nakakaranas ng kawalan ng pag-asa. Pero tulungan niyo po kami sa ganitong mga panahon ay mas lalo naming tingnan ang pinakadahilan kung bakit ikaw ay pumunta dito sa lupa. That your birth in significance and truth, that you give us hope. And that hope will give us also life to live on, to walk on, to continue kahit na doon sa mga circumstances na mahirap sa buhay na mayroon kami. Dahil ang mahalaga, nalaman namin na may pag-asang dala ang iyong kapanganakan. Tulungan niyo rin po kami na hindi po makapokus sa mga bagay na naibibigay ng mundong ito na ang parang kapalit ay kawalan ng pag-asa naman sa araw-araw na buhay. Pagkos kami nga po'y dapat makaranas ng totoong pag-asa na dulot ng kapanganakan ng Panginoon na upang sa ganoon pwede rin po kami magbahagi ng ganitong uri ng katotohanan sa ibang tao na lalo na sa ngayon naghahanap ng totoong pag-asa, either kapayapaan or yung pag-ibig at kagalakan. Kaya nga ngayong umaga, salamat po dahil mayroon po kaming binabalikan katotohanan that there is hope in Jesus' birth. Lord, we bless you, we magnify you in Jesus' name. Amen. Mag-offering muna po tayo bago natin